Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Marcos. Nang panahong iyon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao, sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin, ngunit muling bubuhayin sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinasabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, sino man nagnanais maging una, ay dapat maging huli sa lahat, at maging lingkod ng lahat. At tinawag niya ang isang maliit na bata, pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos kinalong ito at sinabi, sino man tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sino man tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa Ebanghelyo na tunghayan po natin, sinasabi na tinuturuan ng Panginoon yung kanyang mga alagad. At habang naglalakad, marahil naririnig ng Panginoon kung ano yung kanilang mga pinag-uusapan, pero hinayaan pa rin ng Panginoon hanggang makarating sila dun sa tutunguhan. At sa kanya pinagpatuloy yung pagtuturo. At dito, itinampok po sa atin ang Panginoon yung kanyang aral na mahalaga na matularan yung bata. At yun yung dulo ng turo ng Panginoon. Na ang layunin na ituro sa atin yung kababaang loob na mauuwi lagi sa paglilingkod. Na siyang sagot sa anumang tukso na sumisira sa tao o sa anumang samahan. Sa ginamit pong salita ng Panginoon na bata, yung pong salitang bata na ginamit ng Panginoon sa wikang Griego ay parehong salita na ginagamit nila para sa bata sa kasakatulong. Dahil nga nagtatalo-talo sila kung sino yung pinakadakila. Sabi ng Panginoon, kailangan maging bata. At yung salita na ginamit, bata at katulong. Sa atin, magkaiba po yung salita na yon. Pero kadugtong ng pagiging bata, yung pagiging katulong. Diba pagka meron kayong grupo o magkakasama kayo, maski po kami pagka nagkakasama-sama kami mga pari, magmimisa, sino magsesermon? Sino yung ganito? Ang ituturo yung pinakabata. Ikaw ang bata eh. Di ba kadalasan naman po ganun? Pagka merong pagtitipon, kung sino yung bata? Ikaw tumayo, ikaw yung bata eh. Ikaw yung gagawa ng ganito. Bakit? Ikaw kasi yung bata. At yun ang sinasabi ng Panginoon, napakahalaga nung disposisyon na yun. Nung kababaang loob. At dahil mababang loob ka, handa ka laging magmahal, handa ka laging tumulong. Yun po yung lunas. Bakit? Ano kasi yung kalaban o ano kasi yung sumisira sa tao o anumang samahan? Pagbabalikan po natin yung mga pagbasa, ang binabanggit po dito ay ang inggit. Kung meron kayong makikita na dahilan, bakit nagtatalo-talo yung mga apostol? Ano yung pinagmumulan ng sino yung pinakamagaling o sino yung pinakamahusay?
O di kaya sa unang pagbasa, yung sinasabi ng mga masasama, bakit nila kailangan tratuhin ng ganon yung mga tao na matuwid at subukin nila? Pag tinignan natin sa likod ng lahat ng iyon, at napakalinaw lalong higit sa ikalawang pagbasa, ang nag-uudyok sa tao ay walang iba kundi ang inggit. Kaya nga po, magandang pagnilayan natin, ano nga ba ang inggit? Pagbabalikan po natin yung aklat ng Henesis, bagamat alam natin na nakatatak sa isip natin, nagkasala sina Adan at si Eva dahil kinain nila yung puno na bunga ng puno na pinagbabawal. O bagamat alam natin na yung magkapatid na anak nila, si Cain at si Abel, pinatay ni Cain si Abel. Ang mga kasalanan nila, hindi kasalanan ni Adan at ni Eva ang hindi pagsunod o pagiging suwail. O kasalanan ni Cain ay pagpatay dahil pinatay niya yung kanyang kapatid. Pag inugat natin ang kwento at binalikan natin sa aklat ng Henesis, bago kinain ni Adan at Eva ang bunga, bago pinatay ni Cain si Abel, ang naghari sa mga puso nila ay inggit. Si Cain na naghili sa kanyang kapatid dahil bakit mas kinalulugdan ng Diyos yung alay ni Abel kaysa sa kanya. At lalong higit pagdating doon sa kay Adan at kay Eva, ang ginawa ng demonyo ay nilagyan sila ng mali siya tinanong, bakit hindi nyo naisip, ba't hindi kayo pinakakain ng bunga na yan? Para ba kayo ay hindi rin matulad sa Diyos? Gusto nyo ba na maging katulad din ng Diyos? Pag inisip natin ano yun, nandun yung inggit. Nandun yung paghahangad na yon. Kaya nga po, sino ang pinakamalungkot na tao sa mundo? Hindi po yun yung may kapansanan, o may sakit, o mahirap, o wala narating sa buhay, o nag-iisa. Ang pinakamalungkot na tao po sa mundo ay yung paghaharian ng inggit. Pag binasa niyo po yung paliwanag sa atin pong katisismo sa pagdating sa inggit, ang envy ay isa pong tinatawag na capital sin. Isang kasalanan na pinagmumulan ng iba-iba pang mga kasalanan. Meron po tayong sinasabing 7 capital sins. At pag pinagnilayan po natin yung definition ng envy, pakita niyo po, sabi po doon sa kateksismo natin, it refers to the sadness at the sight of another's goods. Madalas pag sinasabing inggit, ang naisip lang natin, basta inggit. Gusto niya ganito, ganyan. Pero ang paliwanag po ay sadness at the sight of another's goods. Ang tao na iinggit, nandun yung lungkot na nagahari sa kanyang puso pag nakikita niya yung kabutihan ng iba. Hindi siya natutuwa na gumiginhawa yung iba. Hindi siya natutuwa na nagiging matagumpay yung iba. Hindi siya natutuwa na umaayos o natututo o humuhusay yung iba. Ang nararamdaman niya ay lungkot. At ang gusto niya, siya yung kung tutusin, makahihigit. At dapat sa kanya yun o siya yun. Kaya nga sabi po ni San Agustin, ganong kalupit yung kasalanang inggit sa kanyang pagiging masama. Yung nga pong kasalanan, masama na eh. Pero ang description ni St. Augustine, diabolical sin. Talagang nandidemonyong kasalanan. Bakit? Kasi yung inggit, pag naghari sa puso ng tao, hindi siya titigil dun sa nalulungkot lang siya dahil nakabubuti o mas maganda yung iba. Yung inggit niya na yon, tinutulak sa kanya para
lalo pa siyang magkasala. Kaya ano mangyayari? Masusuklam siya, nagagalit siya. Gagawa niya ng masama yung kapwa. Ano yung gagawain niya? Hatred, detraction, calumny. Pag sinuri po natin yung mga salita na yun, yung hatred, yung talagang galit na hindi mo maintindihan, bakit ba ginagawa sa akin ng tao ito? Parang yung sa unang pagbasa, nananahimik naman yung mga taong matuwid, pero yung mga tao na iinggit, pupirwisyohin sila. Na pag-iisipin mo, ba't mo kailangan gawain yun? Hindi ka na nga gumagawa ng mabuti. Yung gumagawa pa ng mabuti, yung pipigilan mo at susubukin mo. Yung detraction, yun po yung nagsasalita ng mga bagay, pero bagamat parang may sinasabi silang totoo, kulang. Ang layunin lang nila, manira. At yung calumny, yung talagang sinasabi nila ng may mali siya, ay kasinungalingan. Yung mga bagay na yan, pag makikita natin, ordinaryo naririnig natin yan. Yan yung mga chismis, yan yung mga paratang, yan yung mga okasasyon. Mapapanood niyo yan magmula sa balita hanggang sa chismis ng showbiz. Lahat yun. At yan naman yung gustong-gustong pakikinggan ng mga taong mahilig sa sitsit. Natutuwa sila na mayroong mga taong bumabagsak, nahihirapan, nasisira. Kaya magmula doon sa envy, patungo sa hatred, patungo sa calumny, patungo sa detraction, nanganganak na kasalanan. Kaya nga po, diyan magandang balikan yung second reading po natin. Madalas po kasi naririnig lang natin eh. Pero balikan niyo po muli. Buklatin niyo pag-uwi. James chapter 3 verse 16. As dire-diretso po yun. Ano po ang sinasabi? Saan man naghahari ang inggit, makasariling hangarin, maghahari doon ang kaguluhan. Lahat ng uri ng masasamang gawa. Ngunit ang may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat, yan yung magandang pagnilayan po natin. Madali kasing makita natin, ito ginagawa ng mayayamang bansa dun sa maliliit. Ito yung ginagawa ng mga tao sa politika, sa ganyan. Ito yung ginagawa ng mga tao sa kasamahan nila pagdating sa opisina o saan man. Pero magandang tingnan mismo natin sa sarili natin. Kasi sino ba ang kumikilo sa lahat ng mga circles na yan, kundi tayo din ng mga tao. Kaya magandang pagnilayan natin kahit sa pinakasimpleng relasyon natin sa pamilya, sa kaibigan. Paano nga ba natin to ginagawa? Dahil yun ang ibig sabihin ng hamon sa atin na paglaban sa inggit. At paano po yun? Una sa lahat, may malinis na pamumuhay. Yun ang tingnan natin sa ating sarili. Sa araw-araw na buhay natin, sa pagharap natin sa Diyos, masasabi ba natin na nagsisikap tayo na maging malinis? At paano yun? Maibigin ba tayo sa kapayapaan? At pag sinabing maibigin sa kapayapaan, hindi lang sinasabi mo world peace. Pag sinasabi maibigin sa kapayapaan, daan ka ng kapayapaan. Ikaw ba ay daan ng pagkakasundo? Ikaw ba ay mahinahon? Ikaw ba ay mapagbigay? Ikaw ba ay mahabagin? Ikaw ba ay masipag sa paggawa ng mabuti? Hindi nagtatangi? Hindi nagkukunwari? At kung ginagawa natin yan, namumunga yan ng kapayapaan. Kaya nga si Santa Teresa ng Calcutta, yan po yung sabi niya, baunin lagi natin yung kagandahang loob na yan. And let kindness spread wherever we are. Yun ang sabi po niya. Sa isang simpleng pangungusap, ang tao na hindi pinaghaharian ng inggit ay tao na laging nagmamagandang loob. Ang tao na pinaghaharian ng inggit, laging naninirang puri.
Laging naglalagay ng mali siya pagdating sa kapwa. Laging may mali siya pagka nagsalita. Mali sila. Ako lang ang tama. Ako lang ang walang kasalanan. Ako lang ang magaling. Pag ganun yung mga tipo ng salita na lahat ng mga yan, ganyan. Maliban lang sa akin. Di ba? Pagka sinabi mo, sino ka ba? Eh, paano mo nasabi? Pag po ganoon, pinaghaharian niya na inggit. Kaya tingnan natin, paano tayo magsalita? Paano tayo mag-isip? Kaya nga yan ang pinagmumulan ng alitan at paglalaban-laban. Hindi ba't ang masasamang nasa na namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo ay pawang nagkakalaban-laban? Meron kayong minimithi pero hindi nyo makamtan. Kaya papatay kayo kung kailangan. Mapasa inyo lang ito. Ito dapat sabihin sa mga naghahangad ng mga posisyon. Nakikita natin po yan. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi nyo makamtan ang inyong minimithi sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. Humingi man kayo, hindi kayo makatanggap sapagkat masamang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Kaya po ang sagot ng Panginoon sa mga apostol, tumula doon sa bata. Gusto ko idugtong yung salita pong bata. Bagamat ginamit ng Panginoon na nangangahulugan ng katulong o bata. Sa atin, yung pong child, yun po yung bata sa English. Pag tinagalog mo yung child, dalawa po yun. Bata at anak. At yun na huwag natin pong kalimutan. Na hindi lang tayo dapat maging katulad ng mga bata na payak, na umaasa talaga na lubos sa magulang. Alalahanin lagi natin na kaya tayo umaasa dahil tayo'y anak. Anak ng Diyos. Hindi ibig sabihin, umaasa ka na lagi ka na lang na nakaasa. Umaasa ka na hindi mo nakakalimutan. Nauna higit sa lahat, kahit magkaroon ka ng kapangyarihan, kahit tumaas ka, ikaw ay anak pa din. Kahit kailan ka umuwi sa bahay, kahit sabihin mong nag-aral ka na o nakatapos ka na, hindi mo pwedeng sabihin sa magulang mong wala kayong karapatang pangaralan ako kasi di mo kayo nakagraduate. Ako nakapagtapos, meron ako MA o meron akong doctorate. Kahit anong gawain mo, ang mabuting anak, laging anak. At alalahanin natin higit pa sa ating sariling mga magulang sa Diyos. Kaya nga napakahalaga na tayo ba'y masunurin sa Panginoon. Tayo ba'y handang laging tumalima sa kalooban ng Diyos. Yun ang susi para po sa ating kabanalan. Yung inggit, yan yung pagsubok o hamon sa atin. At pag pinagtagumpayan natin yan, walang ibang lunas po dyan kundi kababaang loob. Lalo tayong makagagawa ng higit na kabutihan. Dahil hindi tayo madadaig ng anumang emosyon o mga hilig o mga nasa ng mundo. Sa pagpapatuloy nating pagdiriwang, hilingin natin ibigay sa atin yung biyaya na yan. Upang sa kababaang loob, madalisay natin yung ating sariling mga kalooban. Magkaroon tayo ng pagpapaumanhinan at lagi magkaroon tayo ng puso na bukas na tumulong at maglaan ng ating mga sarili na may kapakumbabaan at iniiwas ang ating sarili sa tukso ng inggit o masamang pag-iisip tungkol sa kapwa.